Samantala, amateur ang nang-hack sa Philippine Statistics Authority ayon sa Department of Information and Communication Technology. Hindi raw inaalis ng PSA ang posibilidad na inside job ang nangyari. Saksi si Joseph Morong. Tuwing may census, nagbabahay-bahay para makakalap ng impormasyon sa mga residente. Isa sa mga census o survey na ginagawa ng Philippine Statistics Authority alinsunod sa batas ay ang Community-Based Monitoring System o CBMS. May questionnaire ang PSA na pinasasagot sa pagbabahay-bahay lalo na sa mga komunidad na may mahihirap. At ang nakukuhang datos ginagamit na batayan para sa mga polisiya at programa sa ekonomiya at pagtugon sa kahirapan gaya ng mga ayuda. Isinusulat sa mga CBMS questionnaire ang pangalan, address at birthday ng mga nakatira sa isang bahay, pati contact details, gaya ng mga phone number at email address. Ngayong kumpirmadong na-hack ang CBMS, sabi ng PSA ang nakopya o na-download sa database ay bahagi lamang of 42 gigabytes ng mga datos mula 2021 hanggang 2023 galing sa 600 munisipyo sa buong bansa. Wala raw nakuhang bank account number sa iba pang pinansyal na impormasyon. May lead na mga otoridad kung sino ang nang-hack at anong programa ang posibleng ginamit. We cannot discount the possibility that it is an inside job, but right now, evidence show that hindi siya internal. Ang nag-post sa Facebook ay hindi natin to kasama sa hanay ng mga empleyado ng PSA, no? Pangalawa, meron tayong mga doon sa investigation natin, hindi din ito nalilink sa kahit sinong account ng ating empleyado. Sabi naman ng Department of Information and Communications Technology, mga amateur ang nasa likod ng PSA hack. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ligtas naman daw ang mga database na may kinalaman sa National ID System at sa mga civil registry katulad na lamang ng mga birth certificate at hindi kailangang itigil ang pagbibigay serbisyo tungkol dito. It's safe. Walang malaki na mga files na suspected na lumalabas dito sa mga databases na to. Hindi nga lamang daw matiyak ng PSA na hindi magagamit sa masamang gawain ng mga impormasyon kaya ang ilang kumukuha ng birth certificate o ilang dokumento sa PSA may pangamba pa rin. Yan dito rin po yung mga background po ng mga background po ng tao na yun. Kaya medyo parang privacy na rin po yun. Kaya mas mahalaga rin po talaga yung mga ganun. Sa data breach naman sa PhilHealth, sinabi ng ahensya na na-award ng kontrata para sa pagbili nila ng antivirus software. Isa sa mga dahilan ng pag-hack sa kanila ay ang nag-expire ng antivirus nila. Handa rin daw sila kung sa investigasyon ng DICT ay makitaan sila ng pagkukulang. Sabi naman ng DICT, patuloy sila nag-iimbestiga sa saklaw, uri at bilang ng mga nakuhang data asset. May natuklasan din daw silang duplicate files. Tumutulong daw sila sa pagpapalakas ng cybersecurity ng PhilHealth. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.